Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Purihin ng Panginoon, naririto na naman tayo, panibagong araw, panibagong umaga. At syempre, simulan muna natin siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? So, ang ating devotion po mula sa umagang ito, mula sa Our Daily Bread Ministries, ay pinamagatan pong Extravagant Gifts. So, ang text po natin ay nasa Luke chapter 21 verses 1 to 4. Basahin ko po muna. Luke chapter 21 verses 1 to 4. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 small copper coins. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. Sa Tagalog po, Lucas chapter 21 verses 1 to 4. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2.50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang ito ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Amen. So, basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Sabi po ng author dito, when I was pastoring a small church, we faced a huge crisis. Unless we could complete the extensive renovations necessary to bring the building up to the proper safety codes, we would lose our place of worship. A desperate time of fundraising ensued to pay for those renovations. But of all the money given, one gift captured our leadership's attention. An elderly woman in the church donated several $100 to the project, money we knew she could not spare. We thanked her for her gift, but wanted to return it, feeling that her needs were greater than the church. However, she refused to take the money back. She had been saving for years in order to buy a stove, and was cooking on a hot plate in the meantime. Yet, she insisted that she needed a place to worship with her church family more than she needed a stove. We were astounded by her extravagant gift. When our Lord observed a widow putting 2 mites, or the smallest of coins, into the temple offerings, He praised her for her extravagance. So, yun nga po yung nabasa natin sa Luke chapter 21 verses 1 to 4. Why? Not because of how much she gave, but because she gave all she had. It's the kind of gift that not only honors our God, but also reminds us of the most extravagant of gift to us, which is Christ. Ano po? So, amen. Napakaganda po yung sabi po nung sumulat dun sa Our Daily Bread, kailangan nilang i-renovate yung church nila, otherwise hindi sila makakapaggawain dahil hindi na up to the proper standard sa safety yung kanilang church. So sila ng mga donations, naghingi sila ng mga donations sa mga kapatiran, at yung isang matanda doon, nagbigay siya ng ilang hundreds of dollars, which is alam nila na wala siyang ganun kalaking pera. So it turns out pinag-iipunan niya pala na bumili ng stove. Gusto sana nilang ibalik kasi feeling nila mas kailangan niya, pero ang sagot sa kanila, mas kailangan niya ng place of worship kasama yung kanyang church family. So, napakaganda po. Katulad po nung nakita po ng Panginoon Jesucristo dun sa Luke chapter 21 verses 1 to 4. Na pinuri niya, sinabi ng Panginoon na yung widow daw na yun na nagbigay ng 2 barya, mas malaki pa yung ibinigay niya kumpara dun sa mayayaman na libo-libo yung binibigay. Kasi yun lang yung ikanabubuhay niya, yun na lang yung lahat sa kanya, pero ibinigay niya pa sa Panginoon. So makikita po natin dito na ang ating Panginoon po talaga pagdating sa pagbibigay, hindi po siya tumitingin sa kung magkano. Hindi po siya tumitingin kung 1 million ba ibinigay mo or 1 peso. Ang mahalaga po sa ating Panginoon is yung ating puso.
hindi po sa sa palakihan ng regalo na dadalhin sa church, palakihan ng donation, kundi yung ating purpose, yung ng ating puso, yung desire ng ating puso na makapagbigay, yun po yung mas katanggap-tanggap sa ating Panginoon, Hindi lamang po ito patungkol sa pera, maging yung sa ating lakas, sa ibang mga bagay, parang sa ating trabaho, 100% tayo, sa ating mga extracurricular activities, kung ano man yan, 100% tayo. Pero pagdating sa Panginoon, kung ano na lang yung natitirang energy natin, yun lang yung ibinibigay natin sa Kanya. So, na minsan yung energy natin, inuubos na natin sa ibang mga bagay. Pagdating sa Panginoon, yung tira-tira na lang at parang wala na tayong gana, So, ang nais po ng Panginoon, yung ating pong mga treasure, yung ating time, yung ating talents, ang ibibigay po natin sa Kanya. Yung lahat ng meron sa atin, 100%, yun yung ibibigay natin sa Panginoon. Hindi kung ano na lang yung matira. So, ibig sabihin, yung unahin muna ba natin siya bago yung ating sarili or bago yung ibang mga bagay, Sa ating mga oras din po, madalas nauubos natin sa social media. Ako, kasi nagbablog. Madalas nauubos natin sa social media. Sa kung ano-anong bagay, manood, mga ganyan. Tapos kung ano na lang yung matira, yun na lang yung ibibigay natin sa Panginoon. Which is dapat nga po inuuna natin sa lahat ng bagay ang ating Panginoon. Kasi wala naman tayo ng mga treasure, hindi rin tayo magkakaroon ng mahaba pang oras at hindi rin tayo magkakaroon ng talent kung hindi dahil sa ating Panginoon. So makikita po natin dito yung poor widow, both dun sa story ng author at dun sa nakita ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 21, yung pagbibigay niya is talagang yung hindi niya inaalala sa sarili niya, hindi niya iniisip yung sarili niya, kung magkukulang ba siya, yun na lang ba pampili ng pagkain niya. Kung andun yung desire niya talaga na makapagbigay para sa Panginoon, So makikita po natin yung nagkalugod-lugod po para sa ating Panginoon na way ng pagbibigay is golf. Wow, meron tayong abbreviation, golf. First, gratefulness for what God has given. Kasi kung hindi po tayo kontento, hindi tayo masaya, hindi tayo grateful, or hindi tayo nagpapasalamat dun sa binibigay ng Diyos sa atin, hindi po tayo makakapagbigay ng bukal sa ating puso, kasi lagi nating isipin, kulang pa nga ito, hindi pa nga ito sapat, So andun dapat yung ating pagpapasalamat kung anong meron na ibinigay ng Diyos sa atin. So yun, at dun po magbubunga yung, dahil tayo ay very thankful sa Panginoon sa ibinigay niya, gusto nating magbalik sa Kanya, So yung acknowledgement po ba na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, at magpasalamat tayo na binibigay ng Diyos sa atin yung mga bagay na iyon, So gratefulness for what God has given. And number 2, obedience to His word. So, sinabi naman po ng ating Panginoon, mula pa sa panahon nila Moses, mga Israelites, ang ika po ay holy at ibabalik natin sa Panginoon, yung ating 10%. So, it is for the Lord's. So, kung tayo ay nagbibigay sa Kanya, it's in obedience to His words, bilang pagsunod sa Kanyang utos or sa Kanyang mga salita, And L, so, gratefulness for what God has given, obedience to His words. L, love for God and His ministry. So, kung wala po tayong pag-ibig din sa Panginoon, at hindi natin mahal yung Kanyang gawain, mahirap po talaga na magbigay. So, ang nakalulugod po sa Panginoon din, yung pagbibigay po natin na out of love for Him. Dahil mahal natin ang Diyos, nais nating matupad yung plano niya na maraming mabahagi na ng Kanyang salita, nais nating masustain yung mga ministry, nais nating mag-support sa mga ministry, yung pag-ibig natin sa Diyos at sa Kanyang gawain naroon. So, kalugod-lugod po sa Diyos, yung ating pagbibigay. And lastly po, F, faith in God's provision. So, ganun din po yung ating pagbibigay po, kung totoo po yung ating pagbibigay, it's a sign na tayo ay nananampalataya, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi kung iisipin po natin, 'di ba? Hindi naman po biro yung halaga na ibibigay natin, kung let's say magiging faithful po tayo sa bibigay ng tithes and offering, Hindi naman din po biro yung 10%, Pero kung iisipin po natin, kung tayo ay may pananampalataya sa mga pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, alam natin na mas malaki yung ibabalik ng Diyos sa atin. Di ba nga po sa Malakay 3:10, na ibabalik niya sa atin yung pagpapala na siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, kalagyan,
pag tayo ay nagtapat sa pagbibigay sa Kanya. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nagbibigay ng mula sa ating puso, bukal sa ating puso, nandun po yung pananampalataya natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano po? Kaya dapat po, yung ating pagbibigay, para maging kalugod-lugod po siya sa Panginoon, it's out of gratefulness for what He has given, in obedience to His words, out of love for God and His ministry, and because of faith in God's provision. Amen. And so, napakahalaga po na kung magbibigay po tayo sa Panginoon, yung tama po yung ating purpose, ano po, tama yung ating, yung desire ng ating puso is, dahil nais natin makapagbigay, ano po, yung kusa po at hindi napipilitan. Sa lahat po yun, sa ating time, sa ating talent, sa ating treasure, kung magbibigay po tayo sa ating Panginoon, be extravagant, ano po, hindi extravagant in a way na palakihan ng amount, ano po, hindi yung ibigay po natin yung ating best, ibigay po natin yung ating 100%. So, amen, let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. May you teach us, Panginoon, how to give, Panginoon, give back to you, O Lord. At help us to be grateful, Panginoon, sa lahat ng biyaya na patuloy niyong binibigay. Help us to obey your words and help us to give out of love for you and your ministry, and because we have faith that you will provide for us, Panginoon. Bigyan niyo po ng puso na mapagbigay, Panginoon, ng bawat isa, O Lord. And nawa, Panginoon, ay matutunan namin, Panginoon, na ang pagbibigay, Panginoon, ay hindi po para sa inyo, Panginoon, dahil kailangan nyo ng kahit na ano. It is for us, Panginoon, para maranasan po namin yung pagpapala na galing sa inyo, Panginoon. It is for our sake, kaya po kami nagbibigay, Panginoon. At nawa, Panginoon, bawat isa sa amin ay matutunan po namin na magbigay, Panginoon, ng maluwag sa aming puso, at nawa hindi po yung mga extra lamang or yung mga tira-tira ang ibigay namin sa inyo, kundi i-prioritize po namin kayo at ibigay po namin sa inyo yung pinaka-best sa amin, Panginoon. Yung pinaka-best na makakaya namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kayo din po ang patuloy na mag-provide, Lord, ng lahat ng aming pangangailangan, na siya din namin ibabalik sa inyo, Panginoon. Provide us with financial needs, Panginoon, with strength, with wisdom, with abounding talents, Panginoon. At kayo po ang mag-ayos ng aming mga oras, Panginoon, upang mas marami po, Panginoon, ang mga ibibigay namin sa inyo, Panginoon. And alisin niyo po na anumang mga distractions, Panginoon, na aalis sa amin, Panginoon, nagpapalayo sa amin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po ang aming mga trabaho, ang pag-aaral, ang lahat ng gagawin namin sa araw na ito, Panginoon. Bless the work of our hands, Panginoon, nasaan man kami ngayon, at binabalik na po sa inyo, namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at nawa pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Pakaingatan tayo sa maghapon. Ingat po kayo. God bless po.